number 16. Sir. Birma. Ayun na lang yung thing lang na pumasok ko sa industry na may edad na ako. Ilan taon ba? 35 na ako eh. Pumasok ko 34. Hindi ko siya tinignan na parang money. Magkakakitaan. Actually, sinabi ko nga kay Mr. Ronnie Santiago one time na very rare na kinausap ko ng more than 5 minutes ni Mr. Ronnie Santiago. Sabi ko lang sa kanya, sir, na-enjoy ko talaga itong ginagawa ko. Hindi ko, parang ang laking oportunidad para sa akin pa, parang kahit di nila ako bayaran. Pero salamat, yun ang ganda ng may PC, sabi niya, pang kape. Pang coffee, yun. So, yun lang yung, sana lang di mawala. Yung bulletin kasi parang hindi ko na pinagmamalaki. Sana magbasa naman kayo ng bulletin ng Sunday. Kasi lahat ng kakilala ko naging inquirer. Pero sa bulletin, half ng page doon, puros Pinoy na colored ng ano namin. Kumusta ang bayaran doon, Kuya? Maganda ang bulletin. Pero mabilis sila. Hindi ba sa obituary at saka classified? Sila ang hinahanap. Carlo, may input ka ba? Magaganda ang buhay nito mga tabi natin dito. Lea, sumusumali sa talakayan. Ito, baka, kala ko ba, i-character ka ko yan? Magpakilala ka muna. Ito ba yung ba? Nagigawa ba yung bunga ng SARS panahon ng SARS? Hindi naman. Jonathan Salazar. Gusto mo galing muna yung gagamba sa kasi para tayong terorista. Ngayon lang tumawa si Mang Enteng sa siya pala yun. Jonathan Salazar. Na-hospital yan eh, hindi yan lang nakaka-recover at ikaw na paligay sa kanya. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ako pala ito eh, magmamaskara po. Kita mo naman Sa malabong mata. Tanong ko lang sa lahat. Para sa lahat, ano ba masasabi niyo? What is next for Philippine Comics? Wow! Galing na. Sabihin na. Sige, ito naman, lagi kang huli, John eh. Papagano naman, balik natin. Sige, lagi kang nahuli. Ano bang kinabukasan ng comics? Meron ba? Saan ka patungo? Yung comics, may kinabukasan yan as long as merong mga creators na nagmamahal sa seeding natin at patuloy na pinupush kahit na walang sumusuporta. Habang may gumagawa, may kinabukasan ng comics. Ganda naman. If you build it, they will come. Kuya, Melvin? Meron syempre kasi kung wala, hindi kami magtsasyaga dito. Pagdating sa Philippine Comics kasi, maraming possibilities. Syempre, andyan yung technology natin, nagkaroon na, nag-migrate na nga yung comics to the web. Hindi na siya Filipino na lang, international na siya. Overseas Filipino Web, OFW. Tapos, nagkaroon na rin ng, kunyari, itong ginagawa ng Komikera, yung Filipino comics, yung comics nila, nag-merge na with art. And meron na akong gustong doon. Kasi nung last July, October, na-feature yung artworks namin sa isang sa Metropolitan Museum. Wow! So, that alone, parang nagkakaroon na ng merging ng arts, high art and comics. Dati sobrang tabu, parang sasabihin mo na ang comics pangmasa, so low art yan, ganyan. So, unti-unti kasi napapalitan na rin yung mga tao doon, di ba? Yung mga curators, mga art critics, art historians, nagkakaroon
nagkakaroon na ng ano. So yung, I think yung si Coaching malapit na maging national artist. At ikaw ang susunod sa kanya. Hindi naman. Pero yun, yung inasam natin na, yun nga, Bubuksan unti-unti na. Nandun na yung paa niya eh. No? Andun na. Sir. Rearrange. Yeah. Future. If you're talking about the comics medium, I think it all boils down to excellence in what you do. Yun nandun doon nakasalalay ang future ng comics. Yung excellence, meaning it's knowing your limitations and knowing your strengths, di ba? Bakit ka magsusulat tungkol sa mga otaku, may mga bata naman dito na iba ang pinag-iinteresahan, di ba? Nasa Philippine context. Ganun siya eh. So, bayaan na natin yung mga ganyang topics sa mga ibang mas alam to kasi mas nature sa kanila yun. And dwell on the topics that you know best. Philippine culture, di ba? Yun eh, knowing your strengths. Isa pa, yung talent na sinasabi, yung excellence in what you do, if you can't do anything good na nakikita mo ngayon sa mainstream and even the panelists here, practice, di ba? Yun lang yun. Nandun nakasalalay ang future. Well, if you're going beyond, as we say in Mistula, if you're going beyond the comics medium, palagay namin, nandun ang future. The future of comics is not in the panels, but it's outside. It's living the idea. Mukhang malalim yung isip mo. Nakikita ko na itong industry na bago, parang matatag na siya eh. Tumatatag siya lalo kaysa dun sa nakaraan. Kasi marami na yung mga activities na napapansin na yung comics. Ito na pupunta tayo sa UP. Ngayon lang nangyari ito sa Wow! sa Wala pa kayong mga kamay! Ngayon lang nangyari ito. Tapos, yung mga comics creators natin, malawak na rin yung pag-iisip nila, hindi na kagaya dati na nakakulong lagi dun sa ito lang ang readers mo, ano lang to, magsasaka lang to. So, dapat ang gagawin mong kwento, ipaparang sa level nila. So yung mga comics na lumalabas ngayon is ang lawak na talaga. So tingin ko mas matibay, mas malawak at mas matatag itong industry na bago. Baka pwede mong i-ugnay yung nasa leeg mo. Ano ba yung nakasulat yan? Actually, nakuha ko ito kay Carlo Caparas eh. Gano'n ba? Next! Ito ang paliwanag yan. Nung comics conference kasi matanda ko, namigay sila ng mga ID. Ano nakasulat? So, ang ganda nang nakalagay dito sa tali. Hingi ko. Ano nakalagay? Comic scheme. Nasabi sa kaunlaran ng comics. KKK. Wala namang halong comic scheme. Basta kasapi lang sa kaunlaran ng comics. Okay, sir. Next. Hello. Jonas. Well, considering that for the longest time, medyo bagsak yung industry natin, diba sabi nga nila, when you're at the bottom, there's no way to go. There's nowhere to go. Personally kasi I think it's ripe para sa return ng comics. Kasi nakikita natin yung trend sa mga ibang bansa na ang comics nagiging source na rin for mga movies, mga games. Nag-jump na siya into merchandise, pumunta na rin siya sa web, hinahanapan siya ng ibang applications, e-books, mobile phones, mga kung ano. Ika nga with technology ngayon, the possibilities are endless. Now the question is, how are we as an industry going to react to this particular opportunity? Nandiyan na yung opportunity eh. It all depends ngayon sa atin, individual creators, publishers, sa ating foresight, yung vision natin for the future, and how much work are we willing to put in, and how much we love the industry, and are we willing to go for it this time around and make it work. Okay. Sa next presidential Pwede, no? Andrew? Elected ka ba kay Senator? Medyo malalim. Election kasi natin. I agree with Jonas. I feel like recently, especially the past few years,
research and interest in comic books. And well, you asking the question, what's next for Philippine comic books? I feel that that's like asking what's next for Philippine fiction, what's next for Philippine music. You know, all these art forms are progressing, and I guess the best that you can expect is more content, more experimentation, and more craft also. But yeah, craft. More craft, more bad work. But also because there's more. How not to? Yeah, because there's more bad work, there's also more good work. So you know, Contrast. what we can look forward to nga is more. And I think that's the best thing that you can look for in any movie. Magiging kapitalista lang ako sa sagot ko. In my opinion, for Philippine comics to progress, kasi, okay, normally, kapag walang bumibenta ng comics, people who want to do comics will do comics. Gagawin sila ng comics, post on the web, Xerox it, whatever happens, comics will always be there. Pero in my opinion, para umuusad ng konti yung industriya, kailangan ng you need to focus on the people who can actually afford to buy comics. It's arguable that if economy is down, whatever the economic people say, the people below the poverty line might not be able to afford the masa-based written comics. So let's go for the people who actually can buy things, who can go to the bookstores, who can buy magazines. Let's focus on stories and content that these people can actually patronize and support. And then while that's happening, when you reach a large sales value, doon ngayon magpasok ng mga intellectual content, yung mga medyo avant-garde, yung medyo ano. So kumbaga, those people who appreciate the commercial type of comics might want to experiment ngayon with the more experimental types. So kumbaga, doon ngayon kakalat yung ano. And forums like this helps a lot with the academia. If you can create a graphic novel that can touch a certain, I don't know, let's say a history course in college, that would be great. If you can tie it up with, I don't know, if you can create a science graphic novel, a math graphic novel, something. Popularizing the medium, and then you know, of course, not sacrificing craft, not sacrificing storytelling skills, etc., etc. Pero yun nga, ikalat yun na, and then grow up on it. Are you talking about the pink peso? Well, so far wala pa naman nag-corner ng market ngayon as far as comics is concerned. Pero sana lumago naman, ganyan. And of course, there are other markets, yeah. I haven't seen a Filipino graphic novel cater to women. And women, as you know, women, you know, I've read somewhere that women read more than men. I know that's true, but there's supposed to be a scientific study done by Associated Press that says that women buy more books than men. So there's a potential market right there, and you know, people can actually, you know, comic book creators can exploit that. You know, women's relationships, empowering women. You know, kanina yung usapan about battering yung mga battered wives, etc. Let's buck the trend. Let's go for those kinds of stories that empower women. So maraming posibilidad. Pwede mo simulan, Carlo. Susunod sila. Salamat. Andrew, tatay. Hirap naman sundan. Actually, yung Mother Comics. Yung ito, parang ang swerte rin ng pagpasok namin ng anak ko sa industry kasi parang nabubuhay na naman siya. Even sa, kung nalalaman niyo sa stage team kasi bumagsak rin ng comics. Visit kasi sina Todd McFarlane, sina Jim Lee, sila nagbababa niya. Anyway, yung dito, hindi siya nabubuhay dahil sa nakakatuwa kasi dati parang nagkaroon ng interest yung mga Pilipino sa mga Marvel and DC Comics. Pero ito ngayon parang nabubuo ulit siya pero meron siyang sariling form. So for example, si Ray, nasa internet yung style nila, plus photography. Actually, ewan ko, pero if you read Heavy Metal magazine, may mga style na ganyan, medyo photography yung ano nila. I dig that. Maraming nagmamanga.
manga, yung Japanese, sabi ko sana anime. Tapos merong mga, yung nga yung nasalihan namin, yung komikera na, wow, ano, parang artist, yung may pag, yung approach nila, ano, yung mala-art, parang mag-iisip ka. So, sana lang, ma-retain ito, yung path nitong Filipino comic industry na meron siyang may sarili siyang mga, kumbaga diversity, yung iba-iba. May Carlo J. Caparas, tapos sana bumalik yung funny comics. Kunyari kaming na Randy, meron kaming lupot na si Jonas sa yung Topak Magazine, di ba? Humor naman yun, basta mga kalokohan naman, di ba? So sana yun. I think yun ang nakikita ko. Kasi sa Comic Con, ewan ko kung punta ko doon, talagang ano ako nagulat ako. Comic freak ako since the 70s, pero pagpasok ko sa Comic Con, iba na yung mundo. And I'm so glad na right now, parang nandun ako sa mundong yun. Thank you, Andrew. Leia? Saan patungo ang comics mo? Coexist. Okay, mamroblema na lang yung art critics, art historian, di ba? Kung paano nila ikakategorize na. Basta create. Let's do it. Masaya ka ba? Spider-Man? Oo, masaya ka. Si Sir Charles may gustong idagdag. Actually si Babo. Actually, hindi ako. Pero yung kasama, yung kaibigan ko, si Bubo Johnson. Oo, mamaya magsasalita sila. I just wanted to get some of his insights also. Oo, may kasali sila. Kasi 7 years na siyang nagpo-produce ng comics. Wow, may party sila. Ikaw mismo, may sasabihin ka pa ko yan? Being a novelist yourself. Ano? Nagkamalo viewer. So palakpakan po natin si John Damar, Melvin, Adrian po, si Randy Valente, Jonas, Diego, Andrew Drilon, Ricardo Vergara, Andrew Villar, Leia Lim. Hindi ko na kayo paalisin kasi sayang yung momentum. Tinatawagan po natin para magtuhog-tuhog yung mga dalawang tao, apat na tao. Yung dalawa dito ay kanina pa nandito para pakinggan, no, yung talakayan na binuksan at ngayon ay pilit nating isasara. Siguro sa tulong ng kumari ko, papakilala yung una nating